Mic check. Dito tayo sa figure na to. Um, Using copy command. Rotate pala. Rotate. Pero bago tayo mag-umpisa sa rotate. Kasi kapag nag-rotate tayo, ang mangyayari wala tayong snap. Mapapansin mo, walang snap sa 45. Pwede nating input ng manual sa dyan sa specify rotation angle. Kunwari yan, -45. Pero pwede ring set muna natin dito. Dito sa baba, makikita mo tong polar tracking kanya. Pwede mo mag-set ng mga snap value o angle sa polar tracking. Yung default niya is yan, 90, 180, 270, 270, 360. Yung ibig sabihin yan, ito yung mga point na magi-snap siya. Example ito. Yung green na line. Horizontal right, vertical top, horizontal left, tsaka vertical down. Ayan. So, dito sa polar settings na to, pag sinet natin ng 45, 90, 135, 180, may dagdag ka na tig 45 degree angle. Ayan, papansin mo. Same dito, gagawa ko ng line. Nag-i-snap na siya sa 135, tapos 45, tapos ano to, 135 ulit. Tapos 45 dito sa pababa. So, pag inon mo yung dito sa polar tracking settings, dito ka lang mag-click sa arrow down. Pag chinek mo yan, every 45 degrees meron siyang snap. Ngayon, pag naset mo na yan, pwede ka na mag rotate command dito. Specify base point dito sa gitna. Tapos, pansin mo mag-i-snap siya. Ayan. I-snap siya sa 45 degree. Tapos, using rotate command ulit, kukopyahin natin to, pero dito sa direction na to. Specify base point dito sa pag kopya niya, dapat dito na lang sa gitna para mas madali. Kung dito kasi may case na ayan, tatagilid siya, kaya ideally dito sa gitna na lang. Yan, midpoint. Tapos snap mo lang. Since meron siyang snap dyan, tapos naka 45 degree na din to, default, mag-snap ko na lang ng 180 degrees. Mali. Dapat pala, yan. Base point, gitna. Tapos, i-type mo C sa keyboard. Letter C. O kaya, i-click mo dito. Copy. Yan. Sa command line. I-click mo dito sa command line. Copy. Tapos, snap mo lang. Ayan. Tapos dito. So, pareho lang siya dito sa hagdan na yan. Yung trim command. Makita siya. Saan na yung trim? Saan na yun? Ito ata. So, trim. Trim command. So, sa trim command, unahin mo select yung
kung saan mo siya gusto magbawas. Example, sa case na to, ito. Yan. Kasi, bakit natin sinulik yan? Kasi gusto nating bawasan ito lang. So, paano ba idea niyan? Magsaselect ka muna ng nasa labas, kumbaga. Select mo muna yung nasa labas para mabawasan mo yung nasa gitna. Ganun kasi yung ang style na itong trim command. Tapos pag na-select mo na, enter. Tapos, mag-trim ka na lang. Left click, puro left click lang dun sa pag-trim. Yan. Tapos pag tapos na, enter. Or escape. Dito naman, ang offset command. So, ano yung offset? Ang offset is, ano ba? I-kopyahin niya ng ano, parang i-offset niya. Ano ba ibig sabihin ng offset? And to place over against something. Counterbalance niya, compensate. Offsetting is a tool. Hindi, business. So, ang idea ng offset, kunwari ito. Itong bilog na to, pareho dito sa bilog na to. Gusto mo siyang i-offset ng ganyan, pero may distance. Sa case na to, 2. So, hindi ko mahanap dito yung offset. Ito ata. Hindi. Ito, offset. Either click mo yan or mag-type ka kahit saan. Kahit nasan yung ano mo, cursor. O kaya, punta ka sa command line kung gusto mo. Offset. Nasa offset command ka na. Tapos, specify offset distance ka niya. So, pwede mong input dito yung value na to. Yung gusto mo na offset distance na to. Sa case na to, 2. Diba? Lagay natin 2. Tapos, pag na-input mo na, enter. Tapos, lilipat na dito, select object to offset. Left click. Tapos, pag pinunta mo dito sa loob, mag-offset siya pa loob ng 2 units. And pag dinala mo dito sa labas, mag-offset ng 2 palabas. Yan. Tapos, so dito, ang value nito ay 3. Measure jump distance. Ayan, makita mo 3 kanya. Banda dyan, 3. Yun yung offset distance niya. Hindi lang nailagay yung layo kasi. Ay, yung value. Ulit, offset command. Or punta ka dito sa modify group. Specify mo yung offset distance, 3. Select mo yung object na i-offset. Tapos, dito meron sa loob. Offset 1. Tapos, wag mo nang i-escape. Magtutuloy yung command, offset command. Click mo ulit yung object na i-offset mo. Tapos, dalhin mo palabas. Yan. Meron ka ng offset. Same dito, offset lang din gagamitin mo. Sa kaso na to, 3 ulit. Ayan. Nakalagay pa yung last na value input. So, enter para mailagay niya yung distance. Tapos, select object na. Ayan, dalhin mo dito. Huwag mo nang i-escape kada mag-offset ka ng line o shape. Basta tuloy-tuloy na left click lang. Tapos yan.
Tapos ka na sa offset. Dito ka na sa mirror command. Dito sa mirror command, ang ginagawa niya is gaya nga sabi niya mirror, igagayahin niya. Mirrored copy. Ayan yung sample, yung table tennis. Nagawa ka na ng figure set ng polyline. Pwede mo nang i-kopyahin yun ng naka-mirror. Parang naglagay ka ng salamin sa gitna. Mirror. Ito ang mirror command. Click mo doon. Tapos, left click, tapos pupunta ka na sa select objects. So, pag select ng objects, pwede mo isa-isahin. Kaya, highlight mo na lang. Yung i-highlight mo. Tapos, pag na-highlight mo na yung mga gusto mong i-mirror, pagka na-highlight mo na, enter. Tapos, specify first point of mirror line. Dito, yung idea niya, first point nung kung saan mo, kasi gagawa ka ng parang salamin, di ba? Para mag-reflect siya. Re-reflect niya dito sa baba. So, yung idea nito, first point of line, gagawa ka ng isang line na kung saan mo gustong ilagay yung salamin. So, gusto natin, horizontal lang siya na ganyan, na line. Para kapag nilagay yung salamin dyan, ang re-reflect niya dito naman sa baba. So, mag-click tayo dito. Pwedeng dito or dito na lang. Basta kailangan horizontal. Sa case na to, kasi horizontal yung hati niya. Pero kung vertical ang hati, nandito sa left, vertical din ang ilalagay mo. Kasi kung ito ang green line na to, saan mo gusto maglagay ng salamin na mirror. Yan. Pagka nag-umpisa ka dito, tapusin mo dito. Yan. Mapapansin mo, kinokopya niya ng naka-mirror. Parang nakasalamin na mirror. Pagkatapos, pagka nandito ay left click mo kapag nagawa ka na ng horizontal line. Tapos pag sinabi niya erase source object, no. Kasi pag in-erase source object mo, kokopyahin niya itong nasa baba, pero mawawala yun dito. Kaya select mo lang no, para parehong makokopya. Yun ang mirror command. Dito naman yung polar array. So ano idea na? Wait lang. Ilang minutes na yun? 13. Polar array. Ano yung ginagawa nito? Ang ginagawa niya, gagawa siya ng kopya ng mga object na paikot. Polar. Hindi polar, pole, north pole, south pole. Ibig sabihin nun, yung pole na yun, merong iikutan sa pagilid niya. Dito, ito yung mga gagayahing figure. Mapapansin mo, itong mga bilog, tsaka ito, mga upuan. Top view ng upuan. Meron ng given dito. May tawag dito. Figure na gagayahin. Gawin lang na kopyahin ko lang dito para walang mas malinis tingnan. Yan, copy command, copy base point. Select ko yung gitna para mas madali i-pesto. Snap. Nilagay ko lang dito para
mas madali siyang gayahin, di ba? Tingin ka dito, gawin mo dito, 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 dito. Basically yun. Tapos, may sukat lang, 2.4. So, ginawa ko yan. Ito, i-move natin yan. Itong bilog na upuan muna. Kasi kailangan mga space natin ng 2.4 eh. Pupunta ako dito sa circle na to. Itatapat ko siya dyan. Kapag lumitaw na yung green na ano na yan, na node, idalhin mo pataas. Ano? Ayan. Pag lumitaw na yung polar tracking na line na yan, yung putol-putol na linya, i-input mo yung value na iuusog niya. Diba 2.4 yan? Yan, input ko 2.4 tapos enter. Baga magta-type ka lang pag sinabi kong input. Kahit wala pa siyang sinasabing kahit wala siyang ganyang box na value input, automatic siyang mag-create ng input. Tapos kapag meron na dyan, 2.4 ang distance na to, gaya dito, punta ka dito sa modify ulit, tas array, punta ka sa polar array. Ayan, evenly distributes object copies in a circular pattern around the center point. So yung circular pattern na ito. Tapos yung center point niyan ito. Yan sa gitna. Kaya kailangan mong specify yun. Kasi pag nagkopya ka na ganito, nilagay mo yung center point mo dito sa right side, ang mangyayari, iikot siya pa ganyan. Ganyan ang ikot niya. And pag dito sa kaliwa, iikot siya mga object mo pa dito. Kapag dito sa gitna, iikot siya ng ganyan. Pantay. So, example natin, no? Polar array. Select mo yung object na kukopyahin mo o i-distribute mo. Pagka na-highlight na, enter. Tapos, specify center point. Ito yung sinasabi ko, kailangan sa gitna. Punta ka sa gitna ng bilog. Left click. Wait lang, nawala. Ulitin natin. Select object, na-highlight, enter. Specify center point. Diyan. Bakit nawawala? May bug itong CAD. May problema sa polar array. Anong associative? Type polar associative. Associative. Wait lang. Cut na lang natin. Bakit nagloko? So, naglolo ko yung CAD. Ayaw niya mag-polar array.
lolo ko. See? Dito pwede siya, dito ayaw. So, yung problema lang dito sa CAD ko. Ulitin natin. Close ko muna ulit. Natakaw sa memory yung OBS eh. One minutes na. Open natin ulit, no? Tapos na yan kanina. Dito na tayo. So, dito polar array, no? Move ko lang naman. Copy na lang natin. Di maulit. 2.4 space. Mali. 2.4. Meron na dyan. Polar array. Or taka dito. Array polar. Select object. Enter. Midpoint. Ayaw talaga. Dalhin na nga lang natin dun sa labas. Yan. Ito na lang tayo gumawa. Kapag may object ka na dyan, polar array. Select. Yan yung gusto mong i-distribute. Kopyahin. Na-highlight mo na, enter. Tapos midpoint na to. Ayan, gagawa siya ng ang default niya ngayon 6. Pero dito punta ka sa taas. I-edit mo yung value na itong item sa 8. Kasi 8 na piraso yan. Pagka na-type mo na 8, enter. Magiging 8 na items na yan. So, ganun din gagawin natin dito kaso yung trapezoidal na upuan. So, copy. Kunin lang natin yung pick upin mo dito sa baba, gitna. Same lang din dito. Space mo ng 2.4, 2.4. Type enter. Pag nakopya mo na, ganun lang ulit. Ulitin mo yung polar array dito sa taas. Tapos highlight mo yung object. Na-highlight, enter. Tapos select mo yung gitna nung polar array na saan mo siya gustong iikot. Gitna niyan. Pag lumitaw yung green, left click. Tapos edit mo ulit dito sa taas. Ayan, dito. Items. Highlight mo yun, tapos select input mo 8. Yan, meron ka ng ngayon dito naman yung mahirap na part. Dali na natin to dito. Same. Unahin natin to.
Kasi mas madali kesa itong bilog. Kasi ito naka-pwesto na siya ng horizontal. So, move command. Pipick-upin ko dito. Tapos, distance 2.4 ulit. Ayan. Pareho lang siya kanina dito. So, pwede palang kopyahin, no? Hindi. Manual lang natin. Pareho lang dito. Polar array. Select mo yung object. Enter. Midpoint. Items 8. Pero ang kinaiba nito, replace tayo. Pagka tapos ka na, 'di ba, nag-escape ka na. I-click mo yung isa sa mga item nitong kinopya mo, distribute mo na sa array, sa polar array. Left click mo lang yung isa dyan, kahit alin. Pareho lang yan. Basta na yung line, yung object na yan. Kung na-click mo yun, lilitaw yung array edit. So dito, makita mo dito sa options, bandang taas, replace item. Replace item. I-left click mo yan. Tapos select replacement objects. So, ano yung replacement objects mo? Tingnan mo to. Ito. Itong mga bilog na upuan. So, highlight. Pagka na-highlight mo, enter. Sabi nyo, select base point of replacement objects. Dito sa kaso na to, huwag ka nang mag-i-input. Pindutin mo na lang enter. Huwag ka nang magta-type ng kahit ano. I-enter mo na diretso. Tapos select an item in the array to replace. Kanya, diba? So, dito papalitan mo na ito, tsaka ito. So, ito yun, diba? Sa left click lang, itapat mo lang doon sa object. Left click. Left click. Left click. Pagtapos ka na, enter. Or escape pala. Ayan. Tapos na yung lesson sa polar array. Dito naman, polygon. So, dito mapapansin mo, ito yung bilog, yung pagdodrawingan mo. Ito yung gagawin na figure. Triangle, square, pentagon, hexagon. Kaya lang, nasa loob siya ng bilog. Ang tawag doon, circumscribe. Inscribe. Nasa loob ng bilog, inscribe. Ito naman, circumscribe. Kasi nasa labas siya ng bilog. Circumference, diba bilog? Circumference of a circle. Circumscribe. So, dito muna tayo. Gamit yung dito sa draw tab. Dito sa yung arrow na yan. Select mo polygon. Kaya type mo sa command line polygon. Enter mo ilang sides. Sa case na to 3. 3, diba? Specify center. Dito, gitna na itong bilog. Tapos, sasabihin niya, papapiliin ka niya kung inscribe o circumscribe. Left click mo yung inscribe. Tapos, tapat. So, ganun lang ulit. Polygon. Enter number of sides muna. Type mo lang 4. Tapos, enter. Center of polygon dito, center. Tapos, inscribe ulit. Ayan. So, puro snap o snap lang gagamitin mo sa pagtapat dito. Enter of sides ulit, 5. Center.
inscribe, automatic lilitaw yun. Papapiliin ka niya kung inscribe o circumscribe. So sides, 6 sides na to. Center point of polygon, left click, enter. Yan, automatic siyang lumitaw, no? Inscribe. Dito ko naman sa circumscribe. So pareho lang din gagawin mo doon. Polygon, number of sides 3, kasi triangle siya. Center of polygon, tapos tatanungin ka niya dito kung inscribe o circumscribe. Sa circumscribe ka naman. Ayan, tapat mo lang doon, left click. Tapos dito ganun din, kaso ibang number of sides lang. Center, circumscribe lang. Ayan, ganun lang dito ulit. 5, 6 sides naman. 6, center, circumscribe. Tapos na yung lesson dito. Dito ako naman sa tatlong to. Bali, ito na lang yung last na training lesson. Ito is activity na to. Hindi, pwede mong i-practice yan, optional. Pero pwede ka nang pumunta dun sa exercise. Ito yung sa exercise 3, kaso hindi tapos dahil ito lang yung naalala kong mga figure. Walang sinasend na kopya kasi sa Teams eh. Walang shortcut yung Teams. Ito. Dalhin natin sa desktop. Ayan, walang sinasend na copy. So, dahil wala, tuloy na tayo dito. Pwede ka nang mag-proceed sa mga exercise. Exercise 1, 2, tas ito yung pang 3 bali. Ganyan yung itsura ng tatlong figure doon. Ito na lang natitira, no? Bali ang lesson dito. Ito, fillet or fillet command. Tapos ito, chamfer. Ito, stretch. Unahin natin dito sa stretch, no? Dito simple lang naman eh. Ang gagawin mo lang, highlight mo yung line. Tapos mapapansin mo itong mga blue na dot na yan. Blue na square. Yan yung mga vertex. Ayan, ganyan. Pwede mong gawin, left click mo na diretso yan. Mapapansin mo mag-i-stretch siya, diba? Or itapat mo dyan. Itapat mo lang. Tapos pupunta ka dito sa selection. Pwede mong stretch vertex. So kahit alin naman dun eh. Dito diretso natin ila-left click. Ayan. Left click ko, pwede mo siyang dalhin sa kung saan mo gustong dalhin. Ayan. Pagka natapat mo sa gitna, left click, mag-snap na siya. Ganun ulit dito. Left click, dalhin mo doon. Left click ulit. Left click, dalhin, left click. Left click. Left click, pero yan lang. Ini-stretch mo lang yung line. Tapos pagtapos na, escape.
Dito naman tayo sa susunod. Fillet or fillet command. Ito. Pwede pumunta dito. Nakita mo yung drop down? Yung arrow pababa. Select mo fillet or fillet. Tapos makita mo dito sa sample, meron siyang radius. Yan, 2 at saka 3.75. So kapag nag-select ka na ng command fillet, punta ka dito sa baba, sa command line. Select mo yung radius. Ayan. Kita mo radius kanya, diba? I-left click mo yan. Tapos specify radius. Specify mo 2. Kasi 2 yung nasa isang line. Isang sample. Tapos select first object. Yung select mo itong line na to. Tsaka dito. Yung horizontal tsaka vertical. Gagawin niya automatic niyang i-fillet. Pag ganyan. I-round niya yung dulo. Yung kanto. Select mo to kung ano yung gusto mong i-round. Tapos yung isang line pa. Ayan, papansin mo. Yan yung sample niya. Pagka natapat mo na dyan, left click. Tapos, so same ulit. Fillet, radius, left click. Enter mo 3.75. Select first object. Second, left click lang. Yan, tapos dito naman chamfer. Papansin mo, imbis na dito sa fillet, pa-round, dito gagawin niya chamfer niya. Parang sa welding, kapag nag-weld ka ng dalawang plate, kailangan mong i-bevel o chamfer. O ganyan, chamfer. Meron siya mga value na given dito para sa profile niya. Ayan. So yung mga sukat na yan, 2.28 at 2.4. Pansin mo yung distansya nito. Dito sa taas, diretso lang siya, diba? So, ito yung height na nabawas. Ito yung length na nabawas. Dito, sa tip. Para maging ganyan siyang medyo pointed. Umpisa na natin chamfer. Dito sa banda sa kung saan ka nag-select ng fillet, yung drop down, select mo chamfer. Left click lang pag select na. Tapos dito mag-specify ka ng distance niyan. Dito sa command line, sabi niya distance. Click mo yon, distance. Tapos sa pag-chamfer, tatanin ka niyan dalawang distance. Chamfer distance. Ayan, sabi niya first, diba? First chamfer distance. So, kasi first at saka second siya, ngayon, na mangyayari, ito, diba? Chamfer niya yan. Ito yung chamfer niya yan, dalawa. Kung ano yung unang sukat na i-input mo, yun yung uunahin mong i-select niyan dito mamaya. For example, nauna kang 0.28, tapos in-enter mo, i-input mo yung 2.4. Gawin natin. Input mo natin itong 0.28. 0.28. Enter. Tapos second chamfer distance, itong 2.4. I-type mo lang 2.4, tapos enter ulit. So, dahil nauna mong sinelect yung 0.28, itong line na to, itong part na to, unahin mo nyan i-select dito yung 0.28. Pagka na-highlight na nyan, lilipat na siya sa second line. Dahil second
pangalawang input mo yung 2.4, isa-select yung line na yun sa pangalawang beses. And nag-chamfer na siya. So, ulitin mo lang yung command ulit. Dahil nandun pa yung value na in-input mo kanina, select mo lang din to ulit. First line, then second line. Ulitin niya yung command. So, ganun din dito. Kaso, iba na naman yung distance. Chamfer command. First line, select mo muna yung distance. 0.4. So, mauna muna ako dito. Tapos ito, para nasa sa'yo naman kung anong gusto mong unahin. Itong vertical o horizontal. Basta kung anong order ka nag-input, hindi yung susundan mo sa pag-select. 0.4 tsaka 0.6 no? 0.4 enter, 0.6 enter. Select ko yung 0.4 muna, select ko yung 0.6. Ayan, ulitin ko yung command, yung 0.4 muna, tapos yung 0.6. Ayan. Tapos ulitin ko yung chamfer naman, kaso magse-select ako, mag-input ako ulit ng distance dahil 0.4 at 0.4 naman ito, hindi siya 0.6, ibang distance na naman no. So distance 0.4 enter, 0.4 enter. First line select, second line select. Ulitin mo yung command, first line, second line. Tapos ka na dyan, dito na sa likod. Pareho siyang 1.6. Chamfer, select distance. Input mo 1.6, 1.6, enter. Tapos 1.6 ulit, enter. Select first line, second line. Ulitin mo yung command, first line, second line. And tapos, so yan lang yung training na kailangan mo para magawa yung mga exercise. Yun, tapos